panahon ngayon, ang mga tumadero siguradong lumalaki rin ang tiyan. Ang tawag sa kanilang one-sack up, beer belly. Pero alam nyo bang hindi lahat ng mga tumutoma lumalaki ang tiyan? Si Froilan, mahigit 10 taon nang manginginom. Pero singpatag pa rin ng EDSA ang kanyang tiyan. Pagsapit ng gabi, ang hawak-hawak ko ay bote. Hinahanap-hanap ko ng katawan ko ng alkohol. Umiinom po kami ng mga friend ko papatanggal lang ng pagod. Pagdating sa schedule ng kanyang pagtoma, daig pa raw ni Froilan ang mga nag-opisina. 6 days a week. Gabi-gabi, wala pong patid sa isa-isang linggo. Magpahinga man po, araw ng linggo. Ang pinakapahinga na namin, 3 o'clock. Pasok pa po ng umaga, 8. Sumasideline din si Froilan bilang pintor. Kaya naman nagsilbing workout na niya ang kanyang trabaho. Parang na din po akong nag-gym, tumatakbo kasi ras na trabaho. Punta dito sa kabilang site, tatakbuhin mo. Minsan lalakad. Tapos yung gamit ko sa pest control, mabigat po. Una-una sabi natin, pwedeng dahil sa lahi. Kung talagang mabilis yung kanyang metabolismo, nababan niya yung calories niya, payat siya. Oh, ayan mga best men. Huwag lang isisi sa beer ang paglaki ng tiyan. Tingnan nyo ang magician na si Raul. Allergic sa beer. Minsan napainom ako pero nakita ko may lumabas. Kaya hindi ko na tinuloy uminom. Pero ano ito? Bakit si Raul merong beer belly? Hindi ko mapigilan kumain. Lalo pagka nakikita ko na masarap yung pagkain. At sarap kumain. Ang tinatawag nating beer belly, kung minsan hindi nga dapat tawagin talagang beer belly. Kaya usually pag nagkakaedad tayo at kulang tayo sa exercise, ang tiyan ang pangunahing lumalaki sa atin. Trabaho ko magician puro magic. Ito lang di ko ma-magic. Kapag malaki ang iyong tiyan, pwede itong manganak ng iba't ibang uri ng sakit at problema sa kalusugan. Maaari itong sintomas ng sakit sa puso, diabetes, at pwede pang pagmulan ng dementia o pagiging ulyanin. Napakadelikado actually sa ngayon sa pag-aaral ng malaking tiyan o yung tinatawag natin malaking bilbil. Yung alcohol na yun at iba pang sangkap ng alak, halimbawa, nakakasama sa atayan. Pwede maging cause unang-una ng liver cirrhosis. Pangalawa, pwede rin cancer. Tapos yung sinabi natin, pag malaking tiyan mo, alta presyon. Dati, usong-uso sa mga pulis ang mukhang buntis. Kaya naman noon, gumawa ng hakbang ang Philippine National Police o PNP para tapyasin ang problemang ito sa imahe ng Manila's finest. Alam natin na ang isang pulis merong medyo physical din yung aming nature ng aming trabaho. Nandyan yung punto na minsan ang pulis natin ay makikipaghabulan sa mga kriminal, nagpapatrolya, naglalakad. So, malaking bagay kung ikaw ay healthy. At sa mahigit 10 taong pagpapatupad ng ganitong klaseng panukala, mahigit kalahati na ng buong kapulisan ang lumiit ang tiyan. Kung gusto nyo maging sing-macho ng ilan sa Manila's finest, magkaroon ng regular exercise routine kung saan mas mataas ang pressure sa core o tiyan sa loob ng 30 minutes. Iwasan din ang makolesterol na pagkain. Kumain ng maraming gulay. Kung kakain ng manok, piliin ang pecho o breast part. Iwasan din ang matatamis na inumin. Habang lumalaki ang sukat ng iyong baywang, kasabay na dumarami ang maaaring maging problema sa iyong kalusugan. Kaya importanteng tapesin na ang katamaran at masasamang bisyo. Kung talagang hindi mo maiwasan na uminom ng beer, yung kakaunti lang ang caloric content na i-take mo.